Patuloy ang programa ng DSWD para matulungan ang mga taong naninirahan sa ilang mga lansangan. Pinag-aaralan naman ng ahensya na magsama ng individual na galing rin sa lansangan para kumbinsihin ang mga taong nakatira sa kalsada na mabigyan ng tamang tulong. Ang sentro na balita mula kay JM Pineda. 3 araw matapos pumutok sa social media ang litratong ito kung saan makikita ang isang babae na tila lumutang bigla galing sa kanal o drainage sa Makati City. Isinama siya ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa operasyon ng Oplan Pag-abot sa ilang mga lansangan sa gilid ng Osmeña Highway. Isa umano ito sa madalas puntahan ni Rose, kaya ang ilan sa mga taong naninirahan dito ay kakilala niya. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kumausap at kumumbinsi sa mga individual na naabutan ng ahensya. Sa tulong naman ni Rose, 3 tao ang napapayag ng ahensya na sumama sa kanila. Sumailalim agad ang mga individual sa interview ng mga social workers para alamin kung ano ang kinakailangan nilang tulong. Ang utos ng ating Pangulo napakasimple lamang. Walang Pilipino na dapat nakatira sa lansangan. Pero sa paggawa namin ng mandato na yon, hindi rin namin dapat nilalapastangan ng karapatang pantao ng mga individual na to. So, ang sistema, pupunta yung social worker, ipoprofile sila, gagawa ng database, pero kukumbinsihin hanggang sa mapapayag namin. Nauna namang inalam ng DSWD ang kalagayan ni Rose kung saan nalaman nilang may bahay itong inopahan at kinakasama. Base rin sa assessment ng ahensya, sari-sari store ang ibibigay na tulong sa kanya. Sa aming assessment, kaya ni Rose. Imagine she makes do with 500 pesos a day. Pero sa 500 pesos a day, 300 pesos yung kinikita niya sa kalakal, 200 yung sa partner niya na barker. Pero nakakapagbayad sila ng renta sa kanilang inuupahan. So there by itself, sa assessment ng social worker, merong sense of fiscal responsibility. Si Rose, marunong siya na pangalagaan yung kita nila. So palagay namin, sa opinion ng social worker, angkop na angkop sa kanya magkaroon ng tindahan. Pinag-aaralan rin ng DSWD kung magagamit nila ang ganitong taktika kung saan magsasama sila ng isang individual na galing rin mismo sa lansangan para tulungan ang ahensya na kumbinsihin ang mga taong nakatira sa kalsada para mabigyan rin ng tamang tulong. Napansin namin na this model might work na sa mga ibang lugar pag meron kaming nailikas na pinagkakatiwalaan nila, baka pwede namin gamitin na taga-kumbinsi sa mga sasama. It's that approach na kinukumbinsi at gagamit kami ng mga mukha na kakilala nila at pinagkakatiwalaan nila. Samantala, sa tala ng DSWD, nasa 10,000 na ang naiprofile ng ahensya at 5,000 dito ang nabigyan ng karampatang tulong habang ang natitirang 5,000 naman ay patuloy nilang kinukumbinsi para mabigyan rin ng tulong. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.